Isang ginang mula sa Las Piñas ang humingi po ng tulong sa sentro serbisyo. Ang kanya raw kasing settlement mula sa kanyang dating kumpanya, hindi pa rin daw na ibibigay sa kanya. Ayon dito kay Ginang Romeline Canillo, ay 3 taon na daw siyang nagtatrabaho bilang isang housekeeping sa Jess Henglong Business Support Incorporated, na isa raw Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Dahil sa pandemya, natigil daw ang kanilang operasyon, ngunit muli lang daw nag-operate nitong Hunyo. Makalipas daw ang 3 buwan, tuluyan na raw nagsara ang kanilang kumpanya. Nangako naman daw ang kanilang kumpanya na agad nilang makukuha ang kanilang separation pay. Subalit, nakalipas na rin po ang mahigit 1 buwan, ay pangako pa rin na mukhang napako. Sa ngayon, hindi na raw niya sinasagot sa mga text message at tawag ng kanilang dating kumpanya. Para po dagdagan natin ang impormasyon, makakausap natin sa linya ng telepono si Ginang Romeline Canillo. Romeline, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po. Ito bang kumpanya ay nag-ooperate pa rin hanggang sa ngayon? Close na po sila, bali na sa Clark po sila, CGC, tapos lumipat po ulit ng San Valley. Ayan yung pagkakalam ko po. Meaning operational pa rin, lumipat lang ng location ang kanilang opisina. Tuloy-tuloy pa rin sila. Ayan. Ano ang paliwanag nila sa iyo bakit hindi nila binibigay ang iyong separation pay? Pag sinachat ko po yung Chinese, kaya sabi niya, I don't speak English. Find Ashley, the local admin. Pag sinasabi ko naman sa local admin, yung approval lang po ng director na yung Richard nga po, yung Chinese. Pati yung local po, naiipit, ayaw ko mag-stay. Tapos ng isang araw, sabi ko, sir, I have my settlement. Wala, di ako po sinagot. Aha. Nakumpirma mo ba kung talagang itong bagong kumpanya ito pa rin yung dati na nagpalit lang ng pangalan? Ano ang bagong pangalan ngayon ng company na yan? Wala po eh. Sabi lang nung driver, yung naghatid ng Chinese doon sa kabilang condo, dito sa Tambunga po, nasa San Valley. Aha. Yung dati, San Valley, Clark. yung dati, Jess Henglong Business Support Incorporated. Ngayon, Opo. operational pa rin pero itinatago na kamo yung pangalan ng company, gano'n ba? Hindi po kasi may company rin po sila doon. Kasi yung sa tatay, nag-close na nga rin po. Iba nga lang po yung pangalan doon sa Clark. Yun nga. Kung the same pa rin ang management, sila pa rin ang mga opisyal, kahit na sila ay nagpalit ng pangalan o kaya wala ng pangalan ginagamit ngayon, sila pa rin yun. Opo. Tapos hindi sila naniniwala na magti 3 years na ako sa December. Kailangan nila doon ng approval. Sabi ko, bago lang sila. Yung admin na local, bago siya dumating, nandito na ako. Kung ayaw nila maniwala, yung isang housekeeping na kasabayan ko, ang tanungin. Okay. Puro foreigner ba yung mga boss mo dyan? Wala bang mga Pilipino na opisyal sa kumpanyang yan? Isa lang po yung local admin. Nagpaalam naman po ako sa kanila na sabi ko, ipapamidya ko yung company. Okay. Sige, at diyan ka lang at makikipag-ugnayan tayo sa Department of Labor and Employment, ha? Diyan ka muna, Miss Romeline. At kinokontak natin ngayon ang Department of Labor and Employment. Nandiyan na ba? Okay, nasa linya na natin si Undersecretary Ana Dione ng DOLE, Department of Labor, para tugunan ang reklamong yan. Yusek, Dione, magandang hapon po muli. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Yusek, ilalapit po namin sa inyo ito pong case ng isang dating empleyado ng POGO na hindi po nakukuha yung kanyang separation pay. Ano po kaya pwedeng magawa natin dito para matulungan natin siya? Ganito na lamang po, dahil narinig ko po yung kinwento niya sa inyo. Ang advice ko lamang po ay kahit na nagpalit ng pangalan, pwede po bang i-text ninyo sa amin yung pangalan ng company na yun para matrace po natin na sa kanyang registration with the PAGCOR? Alright. Ito nga pong POGO ay, kumbaga, saklaw ba ito ng Department of Labor o direkta sa PAGCOR na po ang pwedeng may sanction dito? Kami po, Department of Labor po. Okay. So kahit po nagpalit ng pangalan, ang kumpanya may habol pa rin po itong ating complainant.
Yes po. I-text lang po nila yung pangalan at saka yung address. Okay? Pagkatapos, Papatrace po natin kung nagpalit po siya ng pangalan. alright. At anong maitutulong natin dito kay Miss Romeline, Yusek? Kung tama po yung information na binigay niya, ay entitled naman po siya ng separation pay, pwede pa rin po nating matulungan siya na makuha yan dahil po 3 taon naman po yung period kung kailan pwede niyang makuha yan. Kaya lang, pagka ibigay po niya yung informasyon, baka po matulungan natin siya kaagad. Alright. Kinokontak po natin yung, yung kumpanya, no? Kinatawan ng kumpanya ang makakausap natin ngayon, no? Alright. Sige, subukan natin. Ano? Sandiliw lang, Yusek. Sige po. At Romeline, makakausap natin ngayon ang isang kinatawan ng kumpanyang ito. Andiyan na ba? Anong pangalan? Nawala. Baka binabahin niya. Anyway, off the air po, Yusek, i-coordinate ho namin, ite-text ho namin sa inyo yung pangalan ng company at kung kinakailangan, papupuntahin po namin sa inyo itong si Romeline. Yusek? Yes po, opo. Thank you po. Maraming salamat po, Romeline. Sir. Okay, ayan ha. Direkta ka na namin i-connect sa Department of Labor and Employment. Yes. Yung 3 years na yun wala yung benefit. Okay. Isama mo na yan sa reklamo mo, Romeline, ha? Maraming salamat sa iyo at sana'y ma-actionan kaagad ang aksyon na yan. Thanks. Alright, yan po ang ating pakipag-ugnayan sa Department of Labor and Employment. Maraming salamat po kay Undersecretary Ana Dione ng DOLE. Doon po naman sa mga nais dumulog sa ating programa, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa ptvcentroservicio@gmail.com. Maaari na po kayo mag-message sa aming official Facebook page na PTV Centro Servicio. Huwag niyo kalimutan ho, i-like at i-share niyo na rin po ang ating Centro Servicio Facebook page. Tandaan po, dito sa Centro Servicio, laging una siyempre ang serbisyo.